Mayroong obra maestra na pinamagatan ng 3 ng Mayo. Ito ay ginawa ng Espanyol na si Francis de Goya nang nilusob ni Napoleon Bonaparte ang Espanya noong 1808, 3 ng Mayo. At tinipon ng mga sundalong Pranses ang mga Espanyol at sila'y pinagbabaril hanggang sa kanilang kamatayan. Ang madugong pangyayari na ito ang ipinakita ni de Goya sa kanyang obra kung saan naging maimpluwensya dahil sa halip na gawin niyang sentro yung mga bayani, gawin niyang sentro yung mga nanalo sa digmaan, ginawa niyang maramdamin ang likhang sining na ito. Tinuligsa niya yung karahasan ng digmaan sa magitan ng kanyang obra na ang tanging nananalo sa gyera ay ang kamatayan at kahit ang mga inosente ay nagdurusa. Iyan yung kasamaan ng digmaan. Ito ang likhang sining na dahilan kung bakit si Francis de Goya ay tinawag na the first modern painter dahil revolusyonaryo itong painting na ito at nagsilbing inspirasyon ng dakila na si Pablo Picasso sa kanyang mga iginuhit din pagdating sa digmaan. May ganitong likhang sining na naging epektibo sa kanyang kapahayagan. Sa kabila na ito ay iginuhit, sa kabila na ito ay sa pamamagitan ng pagkulay. Subalit mayroong higit na epektibong kapahayagan na hindi pumapalya sa katuparan. At ito ang kapahayagan ng salita ng Diyos, na kung saan matatagpuan natin yung panunumpa mismo ng Diyos para itatag niya at hindi mapalitan ang isang mabisang tagapamagitan magpakailanman. Ito ang pagtuturo na matutunghayan natin sa mga huling kabanata ng Kabanata 7 ng Hebreo. Kaya buksan po natin yung Bagong Tipan sa Hebreo, Kabanata 7, at tingnan natin yung mga huling talata mula sa talata 28 hanggang 20 hanggang 28 rather. So, Hebreo, Kabanata 7, talata 20 hanggang 28. Ito po ang salita ng Diyos. At iyon ay mayroong panunumpa. Yaong nang una ay naging pari ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago sa kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Sa gayon si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. Marami sa bilang ang dating mga pari, sapagkat sila'y hinahadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman, sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw. Una para sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan, magpakailanman, ng kanyang ihandog ang kanyang sarili, sapagkat hinihirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan. Ngunit ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang sakdal, magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Naririto tayo sa bahagi ng ating pag-aaral na kung saan nasa huling seksyon tayo ng pagtuturo ng manunulat sa kahigitan ni Kristo mula sa mga Levitang pari na nagmula
kay Aaron. At dito pinapakita niya na yung pagkakasundo sa Diyos ay mula lamang kay Kristo. Siya ang natatangi para sa gawain na ito ng tagapamagitan magpakailanman. Sapagkat kung ihahambing natin ang ministeryo ng mga Levitang pari, yung kanilang katapatan, yung kanilang kahabagan na dapat matagpuan sa kanila, nagkaroon ng katuparan sa Panginoong Hesukristo. Siya ang mahabaging pinakapunong pari. Siya ang pinakapunong pari na dalisay sa katapatan para sa bayan ng Diyos. Itinuturo nila ang Panginoong Hesukristo sapagkat ang pakikipagkasundo ng sangkatauhan na makasalanan ay mula lamang sa tagapamagitan na si Jesus. Gayun din yung ministeryo ng mga pari sa lumang tipan ay pinapakita sa atin na hindi permanente. Ito'y sa magitan ng kanilang napapalitan na kalagayan. Ito'y sa magitan ng kanilang taglay na kahinaan na sila ay mayroong kamatayan. Subalit mayroong tagapamagitan na ang panunungkulan ay mananatili magpakailanman at muli malinaw iyan na pinapakilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya't matatandaan natin sa nauna nating tinalakay, sinaway ng manunulat, yung mga Kristiyanong Hudyo na natutuksong ipagpalit ang Panginoong Hesukristo para sa kanilang dating sistema ng relihiyon sapagkat inaakala nila na maaring maging tagapamagitan nila yung mga Levitang pari kapalit ng Panginoong Hesukristo. Tinuro ng manunulat sa nakaraan nating pag-aaral, walang buhay na walang hanggan mula sa mga tagapamagitan na may kamatayan. Yan ang ating pinag-aralan nung nakaraan. Idagdag pa dito, ang paglipas ng mga Levitang pari ay dapat mangyari sapagkat dapat silang magbigay daan sa pinakapunong pari na walang hanggan at siya ay dumating sa magitan ng Panginoong Hesukristo. Ang kanilang kaayusan sa lumang tipan ay pansamantala lamang, panandalian lamang para magbigay daan sa pari magpakailanman na si Hesukristo. Ginamit dito ng manunulat yung mahalagang argumento ng pagkapari ayon kay Melkisedek na kung saan ginamit niyang talata yung awit 110 sapagkat kumpara sa panunungkulan ng mga Levitang pari na may mga limitasyon, ang panunungkulan ng Panginoong Hesukristo walang katapusan, magpakailanman. Kaya bagamat tunay na tao si Melkisedek, katulad ng ating pinag-aralan, walang itinala na salinlahi sa kanya. Wala ding itinala na kamatayan ni Melkisedek para ituro ng pari na ito sa lumang tipan ang magpakailanmang pari na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Ayun yung kaugnayan, kaya ginamit itong argumento ng manunulat. Dahil mayroong magpakailanman na pari sa magitan ni Jesus, tiyak sa buhay na walang hanggan ang mga kinatawan ng kanyang panunungkulan. Ganun kahalaga yung sinasabi ng manunulat mula sa argumentong ito. At patuloy na tinalakay ng manunulat yung pagiging higit na punong pari ni Hesukristo para ipagkasundo tayo sa Diyos sa magitan ng awit 110. Mahalaga yung awit na ito para ipaliwanag yung mga nangyari sa Genesis na ang paring si Melkisedek ay binasbasan yung patriarka na si Abraham. Yung awit 110 ang siyang magpapaliwanag sa mga pangyayaring ito para ituro si Hesukristo. Dahil pinapakita sa atin yung kadakilaan ni Hesukristo mula sa mga pari ng lumang tipan sa kanyang katotohanan na siya ay may walang hanggang panunungkulan bilang tagapamagitan. Iyan yung sinasabi ng awit 110 sa katotohanan ng pagiging pari ng Panginoong Hesukristo. Gano'n man karami yung mga Levitang pari, pagsama-samahin man yung kanilang bilang, hindi nila matutumbasan yung nag-iisang tagapamagitan na si Hesukristo sapagkat siya ay pari magpakailanman.
At ang pagiging magpakailanman na pari ni Jesucristo, ito yung tinuturo ng Kabanata 7 na ating pinag-aralan. Magpakailanman ang panunungkulan ni Jesucristo kasi taglay niya yung buhay na hindi mapupuksa. Pinag-aralan natin yan sa talata 16. Walang hanggan ang kalagayan ni Jesucristo. Kaya karapat dapat siya sa katungkulan ng pagiging pari magpakailanman. At patuloy na pinapaunawa yung pagiging pari ni Jesucristo magpakailanman mula dito sa katotohanan ng ating talata. Isinumpa ito ng Diyos. Pinangako niya ito. Sinabi niya yung panunungkulan magpakailanman ni Jesucristo. Ang Diyos na nagsalita at nagkaroon ng sangnilikha ay parehong nagsalita sa katungkulan magpakailanman ni Jesucristo. Kaya't napakatibay ng tungkulin na ito ng Panginoong Hesus. Ganito katibay ang kanyang panunungkulan bilang pari magpakailanman, nakabatay sa sinabi ng Diyos na kung saan ang lahat ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Kaya gamitin ko ang diwa na yan para ipaalala sa inyo at matutunan ninyo ang mensahe. Ang tunay na kaugnayan sa Diyos ay mula lamang kay Jesus na itinatag sa matibay na panunumpa ng Diyos. Yan ang mahalagang matutunan dito sa bahagi ng mga talata na ating tinatalakay. Ang tunay na kaugnayan sa Diyos ay mula lamang kay Jesus na itinatag sa matibay na panunumpa ng Diyos. Kung nagampanan ng mga Levitang pari yung layunin ng Diyos sa kanilang ministeryo, sa kabila na may katapusan yung kanilang panunungkulan, at sa kabila na yung kanilang panunungkulan ay ayon sa kautusan ng salinlahi, malinaw sa ating talata, walang panunumpa na ibinigay sa kanila. Pero natupad nila yung layunin ng Diyos sa kanilang ministeryo, lalong higit na may pag-asa sa mabisang pakikipagkasundo sa Diyos kung ang panunungkulan ay mula sa garantiya ng tiyak na sinabi ng Diyos. Ang panunumpa ng Diyos sa pagiging tagapamagitan ni Jesus, yan yung patuloy na tinuturo ng ating talata. Kaya siya ang pari magpakailanman. Napakahalaga nito para maunawaan na hindi katulad ng mga Levitang pari sa lumang tipan, si Jesucristo ay hindi mapapalitan. Si Jesucristo hindi kailangan ng karagdagan sa kanyang katungkulan sapagkat siya ay pari magpakailanman. Napakahalagang matutunan ito sapagkat pinapaunawa nito sa atin na hindi mawawalan ng bisa ang pagiging tagapamagitan ni Jesucristo sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, ikaw ay pari magpakailanman. Ito ang Panginoong Jesucristo. Dahil itinatag ng Diyos ang pari magpakailanman kay Jesus, meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan. At gaano ito kahalaga sa atin bilang mga mananampalataya para pahalagahan natin yung napakadakilang pagpapala na pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Bigyan ko kayo ng sagot mula sa mga puntos na matatagpuan sa ating talata. Ang una, may siguradong tulong hanggang wakas. At ikalawa, may sagot sa kasalanan hanggang wakas. Kasi mayroong pari magpakailanman kay Jesucristo. Tingnan natin yung una. May siguradong tulong hanggang wakas. Kasi ipinakita sa atin ng manunulat yung patuloy na ginagawa ni Jesucristo dahil taglay niya yung panunungkulan bilang pari magpakailanman. Sa lumang tipan, malaking problema na napapalitan yung kanilang mga pari sapagkat kung mabuti yung kanilang naging punong pari, walang katiyakan na yung susunod sa kanya
ay magiging matapat hanggang wakas sa kabutihan. Pero pansinin niyo yung kabutihan ng Panginoong Hesukristo na mayroon siyang ginagawa sa kasalukuyan mula sa permanenteng panunungkulan na ito para sa kanyang mga tinubos. Binanggit sa atin ng ating talata sa 25, may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa kanya. Napakahalagang maunawaan yung salitang lubos dito sapagkat piniling mabuti ng manunulat yung termino na ito. Alam natin sa mga nakalipas na pag-aaral, yung kaligtasan ay kumpleto na matatagpuan kay Jesus. Yung kaligtasan ay walang hanggan na matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. Itinatag iyan ng manunulat sa mga nakalipas na pag-aaral na ating ginawa dito sa sulat sa Hebreo. Subalit gumamit siya ng mahalagang termino na ito upang magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa kaligtasan. Ito yung salita na nasa ilalim ng takbo ng panahon upang ipaunawa na komprehensibo yung kaligtasan na kasama dito ang pagtugon sa lahat ng spiritual na pangangailangan ng mga Kristiyano upang malubos ang kanilang kaligtasan. Kasama iyan sa gawa ng Diyos. Tinutugon niya yung lahat ng pangangailangan nating espiritual upang tiyakin ang kalubusan ng ating kaligtasan. Iyon yung salita na ginamit ng manunulat. Lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ang gawain na ito ng Panginoong Hesukristo ay kanyang tinitiyak sa lahat ng mga tunay na sumampalataya sapagkat may katiyakan ng tulong sa bawat sandali ng buhay pananampalataya dahil sa tagapamagitan na buhay magpakailanman. Iyan ay isa sa mga mahalagang realidad ng ating kaligtasan. Salungat sa walang katapusan na paghahandog ng mga Levitang pari, ipinakita yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo na isang beses lamang at naging katanggap-tanggap sa Diyos dahil mayroon siyang patuloy na ginagawa para sa ating kaligtasan. Mayroong epektibong pananalangin ang mga pari na makikita natin sa disenyo ng ministeryo sa lumang tipan dahil may naging katanggap-tanggap na sakripisyo. Iyon yung kaugnayan ng ginagawa ng Panginoong Hesukristo upang ipaunawa yung kasapatan ng sakripisyo na kanyang tinapos sa krus. Naging katanggap-tanggap ito. Bakit? Kasi kasalukuyan siyang namamagitan sa atin. At mahalagang maunawaan ang patuloy na ginagawa na ito ng Panginoong Hesus. Dahil hindi lamang siya nagsakripisyo para sa ating kaligtasan, kundi para sa atin ay patuloy niyang inilalapit tayo sa Diyos bilang tagapamagitan magpakailanman. Iyan yung patuloy na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Dahil mayroon tayong tagapamagitan magpakailanman na dapat nating maunawaan, ay mahalagang magkaroon tayo ng katiyakan na makakalapit tayo bilang mga Kristiyano sa Diyos sa pamamagitan niya. Ano yung pag-asa natin sa trono ng biyaya ng Diyos? Ano yung pag-asa natin na lumapit sa Kanya na ang presensya ay banal, banal, banal? Si Hesukristo. Kaya mahalagang maunawaan yung pagiging tagapamagitan niya, hindi lamang ang Kanyang sakripisyo. Ito ay mahalaga sa buhay pananampalataya. Dahil ang katotohanan na ito ay binibigyan ng katiyakan yung pananatili ng mga Kristiyano hanggang wakas.
Ano yung isa sa mga katotohanan? Bakit tiyak tayo dyan? Idinadalangin tayo ng Panginoong Hesukristo. Pamilyar tayo sa nangyari sa buhay ni Apostol Pedro. Siya ay bumagsak sa kasalanan. Matindi yung kanyang kalaban na si Satanas. Bumagsak siya sa pagtalikod. Subalit ang mga ito ay naging temporal lamang sa kanyang buhay. Siya ay nagsisi sa kasalanan. Siya ay nanumbalik sa Diyos. Siya ay nanatili hanggang wakas. At anong naging dahilan ng pagbabagong ito? Sinabi mismo ni Kristo sa Lucas 22:31-32. Itong sinabi ni Jesus, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Iyon yung dahilan. Bakit si Pedro ay nanumbalik at nanatili hanggang wakas? At ang ganitong dakilang realidad ay hindi lamang natatangi kay Pedro. Totoo ito sa bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo dahil mayroon tayong pari magpakailanman sa presensya ng Diyos. Tinitiyak sa mga Kristiyano yung kaganapan ng ating kaligtasan dahil si Jesus na nagsakripisyo para pawiin ang parusa ng ating mga kasalanan ay patuloy na nanalangin sa lahat ng kanyang tinubos. Kaya dapat nating tanggihan yung mga ideya at pagtuturo ngayon na naglalagay ng pag-ambag ng tao sa kaligtasan, ambag ng tao sa kanyang pananampalataya, ambag ng tao sa pananatili niya sa kalagayan ng biyaya. Ito yung ginagawa ng mga Arminian sa kanilang prevenient grace, sa kanilang conditional election. Sapagkat kahit tingnan natin itong ginagawa ng Panginoong Hesukristo na siya'y nananalangin para sa lahat niyang tinubos, ay tunay nga na ang kaligtasan ay nakasalalay sa biyaya lamang ng Diyos. Iyan yung pinapakita sa atin. Kahit sa katotohanan na ito, diringgin, tutugunin, at ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan para magpatuloy ang mga Kristiyano hanggang wakas sa pananampalataya. Sapagkat si Jesus ay nananalangin na ang ating pananampalataya ay hindi mawala. Ito hindi kayang tuparin ng mga Levitang pari sa lumang tipan, sapagkat yung kanilang pananalangin para maging sakdal yung bayan ng Israel ay nahahadlangan ng kanilang kamatayan. Subalit mayroong punong pari magpakailanman kay Jesus na walang hanggan ng kanyang panunungkulan at siya ay makakapanalangin hanggang tanggapin ng lubusan ng mga Kristiyano ang kaganapan ng kanilang kaligtasan. Sa Pilgrim's Progress, napakaganda ng larawan na binigay ni John Bunyan sa katotohanan na ito ng gawain ng Panginoong Hesukristo. Palagi nating naririnig yung yugto na si Christian ay nakapunta sa house ni interpreter at pinakita sa bahay na iyon yung iba't ibang mga katotohanan sa buhay pananampalataya at meron doon chamber of affliction na kung saan yung isang lalaki kahit binubuhusan niya ng tubig yung isang apoy na nasa pader, hindi nawawala yung lakas ng pagningas nito. At yung naging paliwanag doon ni interpreter ay nung dinala niya si Christian sa likod ng bakod. Sapagkat mayroon pang isang lalaki na nagbubuhos ng langis para magpatuloy ang apoy. At sinabi ni John Bunyan sa yugto na yon, si Kristo yon. Na kahit mabagsik ang paghadlang at paglaban ni Satanas,
Tiyak na magpapatuloy sa pananampalataya ang mga Kristiyano dahil sa gawain ni Hesukristo. At pinapakilala iyon sa atin ng ating talata na si Hesukristo ay nananalangin sa lahat ng kanyang mga tinubos. Kaya tiyak na hindi mawawala ang ating pananampalataya. Kaya dahil nakasalalay sa tagapamagitan na si Jesus, yung kalubusan ng ating kaligtasan, lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan niya sa lahat ng pangangailangan natin sa pananampalataya. Ito ay mahalagang aplikasyon in our Christian life. Huwag tayong magpadaya sa kawalan ng pag-asa sa mga kasalanan na ating kinakaharap. Huwag tayong magpadaya sa kawalan ng pag-asa na tayo ay makakapagpatuloy hanggang wakas dahil hindi nakasalalay sa ating mga lakas yung pagpapatuloy natin sa pananampalataya, kundi sa Kanya na ating tagapamagitan magpakailanman. Huwag nating ilagay sa ating sarili kung paano tayo mananatili sa pananampalataya. Sa halip, pangunahin tayong lumapit sa Diyos. Ano man yung pangangailangan na ating kinakaharap upang maging matapat sa buhay pananampalataya. Dahil hiwalay sa tagapamagitan na si Jesus, walang kaligtasan mga kapatid. Hiwalay sa tagapamagitan na si Jesus, walang tunay na pag-asa sa kaganapan ng kaligtasan. Gayon kahalaga yung katotohanan na si Kristo'y tagapamagitan natin magpakailanman. Kaya mahalaga na yung ating mga buhay may angkop sa dakilang realidad na ito ng ating kaligtasan. Si Kristo ay namamagitan para sa iyo kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Kaya makakasiguro ka na lulubusin. Makakasiguro ka na tatapusin niya ang iyong kaligtasan. Ang pundasyon niyan ay makapangyarihang biyaya ng Diyos kay Jesus. Nakasalalay sa biyaya yung kaganapan ng ating kaligtasan. Kaya magpasakop tayo sa kaparaanan ng biyaya katulad ng palaging paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa mga pangangailangan natin sa buhay pananampalataya. Patuloy tayong lumapit sa Diyos. Kasi bukas sa atin yung kanyang biyaya. Kung mayroon man tayong pangangailangan laban sa kasalanan, bukas ang pagpapatawad ng Diyos sa atin kung tayo ay nagsisisi. Bukas ang biyaya ng Diyos sa atin sa magitan ni Kristo upang pagkalooban Kanya ng katapatan sa iyong pagsunod, katapatan sa iyong paglilingkod hanggang wakas. Ganun kahalaga yung paglapit sa Diyos. Sa magitan niya sa lahat ng ating pangangailangan, hindi natin dapat ito kaligtaan. At ito'y dapat makita sa ating mga buhay. Dahil meron tayong punong pari magpakailanman sa presensya ng kabanal-banalan na Diyos. May mga naging wake services tayo nitong mga nakaraang araw. Mga nakaraang linggo. At masasabi ko rin itong mga nakaraang buwan. Specifically noong Marso. At ilan sa mga wake services na ito ay ginawa natin para sa mga kapatiran natin kay Kristo. Hindi mapipigilan yung pagdadalamhati sa kanilang kamatayan. Pero kung iisipin natin yung biyaya ng Diyos, marami tayong maipagpapasalamat sa Kanya kahit sa panahon ng pagdadalamhati. At isa dito, yung katapatan ng Diyos na Kanyang iningatan yung pananampalataya ng ating mga kapatiran na pumanaw sa kabila ng mga matitinding pakikibaka sa kasalanan ng sanlibutan, sa kabila ng napakasakit na pighati. Mula sa karamdaman, iningatan sila ng Diyos.
at kinasangkapan dito ng banal na Trinidad ang pananalangin ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga tinubos. Dahil sa paring magpakailanman na si Jesus, mayroong siguradong tulong sa pananampalataya hanggang wakas. At totoo ito sa atin kung tayo ay mga mananampalataya. May siguradong tulong hanggang wakas. Ngunit isa pa na mahalaga dito sa ating talata, may sagot sa kasalanan hanggang wakas. Kasi pinagtagpo dito ng manunulat yung katangian ni Hesukristo sa mahalagang gawain para makamtan yung biyaya ng kaligtasan. Yung mga paring Levita sa lumang tipan, bago sila mag-alay para sa kasalanan ng bayan, kailangan muna silang mag-alay ng sakripisyo para sa kanilang personal na kasalanan. Yun yung kanilang kalagayan sa lumang tipan. Subalit walang pangangailangan dito. Yung pinapakilala sa ating higit na tagapamagitan na si Hesukristo. Sapagkat sino siya sa ating talata? Siya'y banal. Siya'y walang sala. Siya'y walang dungis. Siya'y hiwalay sa mga makasalanan. Not in the sense na wala siyang pakialam sa mga makasalanan, kundi kahit realidad yung kasalanan, hindi siya apektado nito sa kanyang buhay sapagkat ganap niyang sinunod ang kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya itinanggi mismo ng manunulat mula sa katotohanan na ito, yung anumang pangangailangan sa paghahandog ng hayop para sa kasalanan, sapagkat ang pangangailangan para dito ay sapat na matatagpuan kay Hesukristo. Ang walang hanggang pananagutan sa kasalanan ay tinapos ng itinakdang tagapamagitan ng Diyos na hiwalay sa kasalanan. Hindi lamang ang mga makasalanan sa lumang tipan ng bayan ng Diyos, hindi lamang sila. Kung pag-aaralan ninyo ang Biblia, kahit yung mga nanunungkulan sa kanila bilang mga pari, makasalanan din ayon sa lumang tipan. Itinalagaman sila para sa banal na gawain, subalit sa kanilang likas na kalagayan, ang kanilang buong pagkatao apektado ng kasalanan. Sa kanilang likas na kalagayan, mayroon din silang pananagutan sa hukuman ng Diyos bilang mga makasalanan. Kahit sila ay nanunungkulan bilang pari. Kaya mayroon tayong ginawang serye sa Malakias na kung saan isa sa mga mahalagang pagsaway ng Diyos sa bayan ng Israel during that time ay pagsaway sa hindi katapatan ng kanilang mga pari. Matatagpuan natin ninyo sa 1 at 2 kabanata, kaagad ng Malakias. At ang kailangan na tagapamagitan na dalisay ay dapat manatili. Ganon kahalaga itong kalagayan na to. Dahil walang papalit sa kanya, sapagkat lahat ay mga makasalanan. Muli yung mga Levitang pari, naghahandog sila kahit sa kanilang mga sariling kasalanan bago sila magministeryo sa iba. At ayon sa ating manunulat, araw-araw yung kanilang paghahandog. Kaya kailangan yung tagapamagitan na dalisay sa kabanalan ay manatili. Gayon din, kailangan yung tagapamagitan na walang kasalanan, dapat din walang hanggan. Kasi walang hanggan yung kabayaran ng kasalanan na dapat bigyan niya ng kasagutan. Hindi ito kayang gawin ng mga paring Levita sa lumang tipan dahil sila ay may bakas ng karumihan. At ang kanilang mga ginagawa kaya paulit-ulit na sakripisyo dahil hindi ito sapat. Ngunit lahat ng ito, matatagpuan natin sa Panginoong Hesukristo. Si Jesus, walang kasalanan. Si Jesus, walang hanggan.
Si Jesus, karapat-dapat sa pagiging pari magpakailanman para bigyan ng lubusang solusyon ang walang hanggang pananagutan ng kasalanan. Tinagpo ito ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus na tagapamagitan magpakailanman, siya din ang naging karapat-dapat na handog. Higit iyang tatalakayin sa mga darating na kabanata ng sulat na ito. Pero kahit iyan, pinapakita yung kahigitan ni Hesukristo para itami siya bilang nag-iisang tagapamagitan para maipagkasundo tayo sa Diyos. Magkahiwalay ang mga gawain na iyan sa lumang tipan. Subalit, binigyan ni Hesukristo ng kaganapan sa kanyang persona at sa kanyang ginawa. Dahil sa mahalagang sakripisyo ng tagapamagitan na si Jesus, pinagtagumpayan niya yung kamatayan upang wakasan yung sumpa ng kasalanan sa lahat ng kanyang tinubos. Tinagpo ito ni Hesukristo na banal, dalisay, walang bahid ng kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan. Mahalaga yung elemento ng ginto. Kasi nagkakahalaga ito ng malaki kahit sa ating panahon. In fact, nag-i-increase yung value dahil sa mga inflations during our day. At yung ginto, kailangan siyang makuha ng puro. Kailangan siyang makuha ng dalisay. Dahil kapag mayroong kontaminasyon yung ginto, maapektuhan yung kalidad. Maapektuhan yung halaga. Kaya para makuha yung hibla ng mga ginto mula sa putik, yung mga butil ng ginto mula sa putik, gumagamit ng likido na mercury. Gayun din, para mapaghiwalay yung mercury at ginto, kailangan painitin ang magkahalong elemento para sumingaw ang mercury at manatili yung elemento ng purong ginto. Ganito kahalaga yung dalisay na ginto. Subalit sa mas mahalagang gawain ng kaligtasan na higit sa anumang kayamanan, hindi kayang bilhin ng anumang halaga. May ipinapakilala sa ating tagapamagitan na hiwalay sa anumang kontaminasyon ng kasalanan. Dahil siya ay banal, walang dungis, hiwalay sa kasalanan. At siya si Hesukristo na pari magpakailanman. Kahit tingnan natin yung gawain ni Hesukristo, sana maapektuhan ka na makita mo yung kadakilaan niya. Sapagkat napakaraming mga katotohanan para tayo ay tawagin sa lubos na pag-ibig sa Kanya. Lubos na pagbibigay ng ating mga sarili para sa Kanya. Kahit itong Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Kaya magpatuloy ka sa pagpupuri kay Jesus. Dahil sa napakahalagang tungkulin niya sa iyong kaligtasan. Paano mo ginagawang tugon ang iyong buhay kay Kristo na nagligtas sa iyo? Bagamat si Jesus ay banal, nagpakababa siya ng labis, hindi po ba? Hinarap niya yung mga epekto ng kasalanan sa sanlibutan na bumagsak dito. Subalit siya ay nanatili hanggang wakas na walang bahid ng anumang karumihan sa kasalanan. Perpektong sinunod ng tagapamagitan na si Jesus, yung kautusan na hindi mo kayang sundin. Ginanap niya ito para sa mga kinatawan ng kanyang panunungkulan. Ganun kadakila yung pagsunod ni Hesukristo. Subalit pagdating sa kaligtasan, hindi lamang yung perpekto niyang pagsunod, tingnan ninyo yung kanyang perpektong sakripisyo. Ang karapat-dapat kay Hesukristo pagsamba. Ang
Ang karapat-dapat kay Jesucristo, paglilingkod. Pero siya ay dumating sa sanlibutan, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. At ibinigay niya yung kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yung poot ng Diyos na karapat-dapat na bumagsak sa iyo, pinawi ni Jesucristo lahat. Ganun kadakila ang tagapamagitan na si Jesus. Kaya dapat itanghal natin ang Panginoong Jesus na nabubukod tangi sa lahat. Hindi lamang siya mabuting tao na lumakad sa sanlibutan. Hindi lamang siya nagtatag ng relihiyon dito. Hindi lamang siya naging martir. Hindi iyon si Jesus. Dahil siya lamang ang tangi nating tagapagligtas. Purihin mo siya. Gawin mo iyan sa magitan ng pasasalamat sa Kanya sa iyong buhay. Pagsunod ng may pagpapasalamat sa Kanya. Paglilingkod ng may pagpapasalamat sa Kanya. Hindi buhay na napipilitan lamang. Hindi buhay na pakitang tao sa iba. Huwag kang manatili sa kabigatan ng loob. Huwag kang manatili sa kabagalan sa pagsunod. Dahil karapat dapat purihin ang tagapamagitan natin na si Jesucristo. Pag nilay-nilayan mo ang napakahalagang tungkulin ni Jesucristo para sa kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng Diyos, at uudyukan ka nito ng masikap na pagpapatuloy sa pagpupuri sa Kanya. Pagpupuri sa Kanya sa lahat ng iyong mga ginagawa. Pagpupuri sa Kanya sa pakikibahagi na dalhin natin ang Kanyang salita para sa sanlibutan na bumagsak sa kasalanan. Mabilis tayong makalimot sa mga katotohanan ito. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos, katulad ng katotohanan na si Jesucristo ay pari natin magpakailanman at mamayang hapon. Ipagdiriwang natin ang banal na hapunan upang hindi lamang natin mapakinggan ang matamis na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kundi makita natin ang ating mga mata ang dakilang katotohanan na ito at sa pagtanggap natin ng tinapay at saro, ipinapaunawa sa atin ng Diyos na ang mga pangako niya kay Jesucristo na yes at amen para sa iyo na nasa pagdiriwang ng banal na hapunan. Matapos ang kamatayan ng kanyang asawa na si Jim Elliot, yung 4 na misyonaryong kaibigan niya sa kamay ng mapanganib na tribo sa Ecuador, may mga mahalagang katotohanan sa Biblia na nagresulta ng pagtugon ng pagpapasakop kay Elizabeth Elliot sa kabila ng napakapait na karanasan na ito sa kanyang buhay. At isa sa mga katotohanan na naging dahilan kung bakit si Elizabeth Elliot ay nagpatuloy ng masigasig sa pananampalataya sa kabila ng trahedya na kanyang naranasan, ipinagpatuloy ang misyon na hindi natapos ng kanyang asawa at pinaglingkuran sa kanyang mga kamay ang mismong mga pumatay kay Jim Elliot at ang mga kaibigan niya, ay ang katotohanan na niligtas siya ng Panginoong Jesucristo. Kaya bumalik ka diyan, kapatid. Pag nilay-nilayan mo yung tungkulin at ginawa ni Jesucristo, at uudyukan ka nito ng pagpupuri sa Diyos. Kilala na sinabi ni Elizabeth Elliot, ipaubaya mo ang lahat sa mga kamay na nasugatan sa krus para sa iyo.
Sapagkat anuman yung ating kalagayan, hindi natin dapat pabayaan ang pagpupuri sa ating tagapagligtas dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Mayroon tayong pari magpakailanman kay Hesukristo. Kaya ang mga Kristiyano ay sigurado sa tulong, tiyak sa sagot sa kasalanan, hanggang makita natin ang ating tagapagligtas ng mukhaan. Subalit kung ikaw ay hiwalay sa tagapagligtas na pinag-uusapan natin ngayon sa pangangaral na ito, huwag mong baliwalain ang dakila mong pangangailangan, kaibigan. Huwag mong baliwalain ang iyong dakilang pangangailangan, aming mga anak na naririto, sapagkat may pananagutan ka sa banal na Diyos sa iyong mga kasalanan. Kung ang bugtong na anak na banal at dalisay ay mayroong krus ng Kalbaryo, sa kabila na siya ay walang kasalanan dahil ito ay ginawa niya para sa kanyang mga tinubos. Hindi mo dapat pagtakhan ang parusa ng Diyos na walang hanggan. Sa iyong kasalanan, may ganyang babala. Huwag mong baliwalain. Subalit sa ating pinag-uusapan ngayon sa mahalaga mong pangangailangan ng kaligtasan, pinapakilala sa iyong sagot. Kailangan mo ng tagapamagitan. Kaya hindi yung ating mga gawa ang paraan ng kaligtasan, hindi ang mga relihiyon sa sanlibutan, kundi ang tagapamagitan na ating pinag-uusapan na si Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Tumugon ka sa Kanya ng pananampalataya dahil si Jesus yung tanging tagapagligtas bilang pari magpakailanman ayon sa panunumpa ng Diyos. Samahan niyo po ako manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, maraming salamat sa iyong pagpapala na nagmumula sa iyong mga salita. Sapagkat sa napakadakilang gawain ng kaligtasan, binigyan mo ng sagot ang aming pangangailangan para sa pari magpakailanman. Nanumpa ka para dito kaugnay sa Panginoong Hesukristo, sapagkat sa aming mga sarili, hindi namin kayang lumapit sa iyo at kahit bigyan mo kami ng mga relihiyosong gawain, hindi ito magiging sapat para pagbayaran yung aming mga kasalanan. At salamat Panginoon dahil sa napakadakilang gawa ng kaligtasan, sa iyong biyaya ay tinatag mo si Hesukristo na aming tagapamagitan. At aming dalangin, Panginoon, na ikaw ang siyang tumulong sa amin na maunawaan ang bahagi na ito ng dakilang kaligtasan na aming naranasan bilang mga mananampalataya. At magkaroon kami ng kaalaman na may aangkop sa aming Kristiyanong pamumuhay upang pahalagahan namin ang napakadakila mong pagpapala ng kaligtasan. Hindi kami manatili sa anumang anyo ng hindi katapatan. Hindi namin pabayaan ang anumang mga kasalanan na natatago sa aming mga buhay sapagkat hayag ito sa iyo. Gamitin mo ang paalala na mayroong sapat na tulong hanggang wakas. Mayroong tiyak na kabayaran ng aming kasalanan hanggang wakas. Dahil mayroong punong pari magpakailanman na si Jesus. Taming dalangin din, Panginoon, ang mga hiwalay kay Kristo sa umagang ito. Tulungan mo sila na makilala nila ang kasamaan at kaparusahan ng kasalanan at ituro mo sila sa tanging paraan ng kaligtasan sa pamagitan niya na tanging mediator na itinatag mo. Hindi ang kanilang gawa, hindi ang anumang mga alternatibo ng sanlibutan na magpapahamak sa kanila sa walang hanggan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya Panginoon, nagpapakababa po kami sa iyo sa oras na ito at itinatanghal lamang ang iyong dakila at banal na pangalan dahil sa napakadakila mong kabutihan sa amin mula sa kaligtasan at mga paalala mo na ipinahayag sa amin mula sa iyong salita. Kaya ikaw ang siyang patuloy maitanghal sa umaga na ito ng aming pagsamba at dalhin namin ang diwa na ito sa mga gawain na patuloy naming tutuparin sa araw na ito para sa iyong kaluwalhatian sapagkat kami dumadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.